Hi Libra, mid-June 2026, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, kamusta kayo Libra? Libra energy, mid-June. Nandito na tayo, napakabilis ng panahon at ng ilang pagkakataon. Any guidance po para sa isang Libra ngayon? Any message? Any guidance advice? Okay. Sandali, isa-isahin muna natin to. The Emperor, alam niyo, puro hang up si Moonshot, umuubo, patawarin po ha. Tayo po ay bahagyang inuubo pa rin, pero ilalaban natin. Pangalawang sign ko kayong harapin today, umaga-umaga po. Sinasalubong tayo ng chicken at mukhang kailangan natin magtubig. Patawarin si Moonshot. Bunot na lang tayo. Libra, mid-June. Okay. Napabuntong hininga talaga. So, nakakita tayo ng anything connected international, travel. So, reversal yung energy, guys. Again, tayo po yung general message. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa paligid. It could be connected din sa work or relationship. Okay? Meron ba kayong hinihintay or nilulook forward na travel? Or meron kayong hinihintay na tao? Anything connected, international, abroad? Or meron kayong ang daming So tayo ay general reading guys napakalawak nito. Meron ba kayong inaasikaso, inaayos na travel documents, visa, passports? Astrologically talaga, bibigay diin. And ito, nakita natin, unahin na natin. Meron tayong parating na new moon. New moon ngayong mid-June. And that highlighted your 9th house of international travel. So, kung hindi man to physical travel, yung na-mention ko guys, reversal tayo, maaaring sa mga karelasyon nyo, or connected sa trabaho, sa inyong negosyo, kliyente. Yes. Yes. Merong something bago dyan. Okay? May parating sa inyo. Na in a way, kaakibat lamang po. Meron akong nakikitang ilang tension din. Hindi siya magiging madali. Wala namang madali. Okay? Kung meron kayo hinihintay or feeling nyo natatagalan, alisin lang natin yung attachment to expectations or perfection. Kumbaga, go with the flow. Yung I see opportunity, Ace of Pentacles, maaaring hindi lang siya ganun kabilis for some of you, na in a way, baka daman na ng ilan, baka may kabagalan, or naiinip na kayo. Pero looking forward sa part na yun, darating siya, darating yan in time guys, nasa proseso na. Or minsan, kailangan nyo mapaangat 3-3 ang inyong mga bosses. Halimbawa, kung ito ay dokumento, visa, travel documents na parang hindi darating sa inyo. Yun? Darating sa inyo. So, anong gagawin? Follow up. Kung magiging practical tayo, paangatin ang bosses. Libra, ganun yung energy, ha? Or, if ever, sa relationship, I see na maaaring meron lang tension sa communication, pero sabi nga nila, mga bagay-bagay naman ay maidadaan sa mabuting usapan. Okay, yung maturity, yung level niyan dapat paangatin, pataasin niyo sa bawat isa kung nasa isang relasyon. Ganito yung energy guys, ha? So, napakalawak niyan. Si 9th house, connected sa mga, mga nilulook forward nyo sa mundo, sa buhay. Kita nyo, hawak nyo dito ang globe. Or hawak mo ang beat. Charot. Hawak mo ang beat. Hindi. You can travel the world, guys. Or kung ano yung mga gusto nyo ma-reach, walang imposible. Pero isa-isa lang. Huwag kayong maiinap. You just have to trust the process. Okay? Kung connected sa pag-aaral ba ito, kasi si 9th house connected sa education, or meron kayong gustong kaalaman, na matutunan, madiskubre, mapuntahan, walang imposible, guys. Or meron ba kayo inilalaban sa taas or sa batas, hindi po isang legal advisor si Moonchild. Pero dahil kailangan kong mabanggit ito, gamitin ng boses.
connect, communicate, get more information. Saan? Someone, meron ako nakikita na higher ups, a mentor, a professional. Okay? Could be, pwede naman sa inyong mga kung ito'y depende sa pwede niyong or nais niyong bigyang diin or malaman ha. Halimbawa, eight of Pentacles connected into sa trabaho or pera. Okay? It could be someone, financial advisor, a counselor, kung ano yung mga pinagdadaanan nyo na in a way feeling nyo kailangan nyo ng someone. Kahit sa simpleng payo, opinion, komento, maging bukas kayo dyan. Lalo na kung if this is something big deal or major, big actions, decisions na kailangan yung harapin sa buhay. Magtanong. Iba pa rin ang may alam. Parang ano yun? Narinig ko lang din yun. Pero sa true naman, get more information, do your research, reassess, review your life, guys. Napakagandang pagkakataon ng mid-month. Okay, na pagnilay-nilayan din ang inyong mga buhay. Other messages, 3 of Cups. This is about your social groups, your connections, your circle, your friendship. Kung magiging bukas kayo, guys, si Venus. Maaaring dyan ko ipapasok ito. Astrologically, Venus, it will enter mid-June sa inyong mga 11th house of circle, your network. Actually, Venus is a planet of love, beauty, attraction. Kung single kayo especially, maaaring merong unexpected surprise, opportunity. Ito yung mga pagkakataon na gugulatin kayo na meron kayong pwedeng makilala at maaaring magbigay daan ng ilang kaibigan. Sa mga pagkakataon na, ito yung no expectation, sabi ko nga, release nyo yung attachment nyo to perfection and expectations. Go with the flow. Sabay, kung single lang naman at ready kayo to mingle, go out, guys. Napakagandang pagkakataon ito. Mid-June to connect, reconnect, ayan, or meron bang reunion na pupuntahan kahit sa simpleng celebration, plano pa lang ito, kahit over the net, 3 is about connected technology, internet, social media. Hindi posible may see opportunity, new love, interest, or new friendship. Siyempre pa ito ay isang proseso rin. Huwag kayong magmamadali. Enjoy, have fun. Kung kayo ay single and ready to mingle, kasi iba-iba ang bawat isa. The 3 of Swords ay narito. This one is in reverse. Iba-iba tayo ng proseso sa pagpapahilom ng ilang sugatang puso. So, depende to. Kung hindi pa kayo handa, syempre ayaw nating pasugod tayo. Do some healing muna ha. Pahinga, hinga. At maaaring sabi ko nga yung love opportunity, it could be unexpected. Sabay lang sa flow ng life. Okay? Pero syempre, kung talagang ready na kayo, of course, do your part. Okay? Do your part. Socialize. Ganun yung energy or manifestation. 11th house connected din sa mga dreams nyo, your hopes. Tanggapin nyo na, panghawakan nyo na, maring kayong may sakatuparan na pangarap. I-claim natin ito. It could be unexpected. Gaano man kalaki kaliit ngayong mid-June 2026. Yes po. Ano pa? Ano pang sasabihin ni Moonshot? Nakita ko sa The Emperor, this is the planet Mars, the energy action. Patuloy naman maging busy and productive ang mid-June para sa inyo, Libra. For some, ito nga, meron kayong kailangan tapusin or hinahabol na quota. Na in a way, baka hindi nyo lang, ito kung mas magiging practical ako, gusto nyo mag-travel, kaya lang parang ang daming ganap sa trabaho. Or may ilang travel opportunity, kaya lang parang minsan, hindi naging sapat. Tayo po general message. I feel na ganito to. Naka-reverse 8 of Pentacles na kahit anong push nyo, gusto nyo mang maisakatuparan yung mga travel goals nyo, baka hindi pa siya ready ngayong mid-June. Ngayong mid-June lang naman, guys, ha? Kasi I feel si Mars kasi right now is currently nasa inyong mga 8th house, 8 of Pentacles, andito. 8th house of your finances. Dalawa lang to. Either, yes, meron at merong papasok. 8 houses connected to other people's money. But at the same time, Mars is the planet of energy. Palabas din ang sitwasyon kung minsan. So kung ganun, moderate guys. Kalma lang muna. Hanggat kaya, i-priority muna syempre yung alam yung mas practical or kailangan ngayon. Hindi sa isa sa walang bahala nyo yung mga goals nyo. Baka dito yun, mag-apply yung mga pangarap nyo, travel goals, or
why not? Celebration, may inuman, may inuman. May makikita nyo, ayan. May inuman talaga, nag-reverse. Baka mapurnada lang ngayong buwan. Pakita natin ha. Baka mapurnada lang yung ilang goals nyo. Hindi sa babaliwalain nyo. Kasi nga, for some, maybe this is an advice na ipagsantabi lang muna. Okay, yung pleasure for some. Darating tayo doon, unti-unti, isa-isa lang. Isa lamang yung paalala na ilang baraha na aking nakikita para sa inyo. Ito yung umaangat na guidance advice. Alam ko may hugot pa yung ilang cards po, pero mensaheng gabay lamang mid-June 2026 para sa inyo, Libra.